Sa kanilang bayan, ipinagdiriwang ng lahat ang kamangha-manghang tagumpay ni Seongwoo. Susubukan ni Seongwoo ang isang bagay na hindi pa niya nagagawa. Sinusubukan niyang buhayin ang Wandering Drake, at ito ay naging isa na sa kanyang mga skeleton sa kanyang unang pagsubok na buhayin. Alam na alam ng prosecutor at ng kanyang mga tauhan, na ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan nila ay tumaas ng malaki. Isa sa mga skeleton ni Seongwoo ang nakakita sa balat ng Drake na isang heroic item. Samantala, nakakuha si Righty ng isang legendary material rank na tinatawag na Dragon Heart, at ang Dragon Heart na ito ay isang material na dapat gamitin ng maayos. Sa wakas, nakuha niya ang Seed of the World Tree, na isang godly rank item na may unknown effects. Ang Seed of the World Tree ay isang makapangyarihang bagay na konektado sa pangyayari, na nakita nila sa Prophecy Stone. Maaari itong targetan ng mysterious fallen ones. Lumapit sa kanya ang photographer at hiniling sa kanya na magsabi ng ilang salita na pampatibay ng loob sa iba. Sinabihan siya ni Seongwoo na huwag magtiwala sa isang grupo na nangangako na poprotektahan sila. Hanggang ngayon, lahat ng grupong tumanggap sa mga survivors ay mauuwi sa pagiging inutil. Iniisip ni Seongwoo na ang system ay may malaking ugnayan din dito. Pinapayuhan niya ang lahat ng manunood na magpalakas ng mag-isa, dahil hindi sila mabubuhay sa bagong mundong ito. Biglang yumanig ang lupa, at nakakita sila ng malaking pagsabog sa direksyon ng Yongdaeungpo Station. Ipinaalam ni Min Hwa-song sa prosecutor na may umaatake sa kanilang base. Ipinaalam ng prosecutor sa lahat na umalis sa istasyon ng Yongdaeungpo. Napansin ni Seongwoo na ang itim na usok na lumalabas sa pagsabog ay parang pampasabog galing sa abyss, at sa tingin niya ay gawa ito ng mga peddlers na naglalako dahil sila ang naglilibot at nagbebenta nito bilang isang produkto. Lumuhad ang prosecutor at nakiusap kay Seongwoo na tulungan sila dahil puno ang istasyon ng mga taong hindi kayang makipaglaban, at wala siyang magagawa sa kanyang kasalukuyang estado. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na maraming bagay ang maaari niyang sabihin, ngunit hindi ito ang tamang oras, at tutulungan sila. Ang mga helicopter ay nagsimulang lumapag lamang sa labas, dahil hindi sila makalipad dahil sa usok. Ipinaalam ng isa sa mga nakaligtas kay Min Hwa-song na sila ay inatake ng mga beastman. Nakita rin ng survivor na nakikipag-usap sila sa isa't isa na parang bumalik na ang kanilang kamalayan. Ngayon ay alam na ni Seongwoo na ito ay ginagawa ng grupo na binubuo ng mga beastman at ng mga mad scientist. Sinabi sa kanila ni Seongwoo na haharapin niya ang gulong ito. Kung totoo ang sinabi sa kanila ng werewolf bago siya mamatay, ang anti-human group na ito ay magiging malaking banta sa mga tao sa hinaharap. Iniisip ni Seongwoo na sila ay masyadong tuso, dahil sinalakay nila ang istasyon ng Yongdaeungpo, noong wala ang pangunahing puwersa ng Liberation Guild na nasa Yodo Island. Ipinatawag ni Seongwoo ang Drake mula sa abyss para sa kanyang unang laban. Ang buong istasyon ay natatakpan ng usok mula sa usok ng abyss. Dalawang beastman ang nag-uusap tungkol sa kung gaano kadali nila itong nasakop dahil ang kanilang pangunahing puwersa ng Liberation Guild ay malayo. Minamaliit ng werewolf ang mga tao sa hindi pagpansin sa banta ng mga beastman na merong katalinuhan. Ang Hog Beastman ay nagtanong pa tungkol sa kung gaano pa katagal ang seremonya. Ang werewolf ay nagsabi sa kanya na tanging ang mga warbeasts na pinalad at kumain ng utak ng mga mages ang nakakaalam nito. Ang Hog ay malungkot dahil kinain niya ang utak ng isang archer, mayroon siyang mga kuko na hindi niya magagamit sa karamihan ng kanyang mga kasanayan. Sinabi sa kanya ng werewolf na mas maswerte pa rin siya kaysa sa mga scientist na barumbado, na hinihingi ang kanilang mga bangkay kapag sila ay namatay upang gawing isang uri ng gamot na makakapagpagamot. Habang nag-uusap sila, may nakita silang kumikinang na mga mata sa mga bintana. Tinapos silang dalawa ng skeleton drake sa isang pag-atake lamang. Pumasok si Seongwoo sa loob ng gusali at ibinalik niya ang drake sa abyss. Parehong sinasabi ng mga beastman ang tungkol sa isang ritual, kaya ibig sabihin ay nagtitipon sila ng mga tao sa isang lugar sa loob ng istasyon at hindi pa sila pinapatay. Iniisip ni Seongwoo na ang pagpatay sa mga beastman ng tahimik gamit ang kanyang Shadow King's Cloak ay magiging mas smooth. Sa isang lugar sa gusali, tinitipon ng isang Toro na beastman ang mga manlalaro sa isang lugar. Nakatipon sila ng humigit kumulang 200 tao na manlalaro, ngunit inutusan sila ng mga higher-ups na magdala pa ng maraming tao na manlalaro hanggat maaari,
at sa tingin nila mas maraming tao ang nagtatago sa ibang mga palapag. Narinig ng Toro ang mga higher-ups na nagbabanggit ng isang bagay tungkol sa pag-extract ng mga experience points sa lahat ng mga manlalarong ito. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng dalawang red warning tungkol sa Weakened Spirit at Call of Death na na-activate sa kanilang paligid. Nagsimulang lumabas ang mga skeleton ni Seongwoo mula sa abyss at pinatay ang mga beastmen. Sinalakay ng Were-Tiger ang Toro, ngunit naharangan niya ito ng mabilis. Itinulak ng Toro ang Were-Tiger pabalik sa isang slam attack. Inararo ng Toro ang grupo ng mga skeleton na nakaharang sa kanyang dadaanan. Alam ng Toro na ang mga skeleton na ito ay kabilang sa Necromancer, at tinawag niya ito. Natusok ng sibat ang Toro mula sa mga anino. Tinusok ni Seongwoo mula sa likuran gamit ang kanyang masterless sword. Nakatanggap si Seongwoo ng 30,000 ginto para sa pagpatay sa isang second-rank Warbowl. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Seongwoo ng isang evolved na Beastman, at ito rin ay nagpapatunay na ang Beastman ay maaari ding mag-evolve tulad ng mga tao. Pinuhay siya ni Seongwoo, at ngayon ay mayroon na siyang Warbowl sa ilalim ng kanyang utos. Inutusan ni Seongwoo ang kanyang mga skeleton na alisin ang lahat ng walang malay na tao sa gas poison, kung hindi, sila ay mamamatay. Sa pag-alis ni Seongwoo sa istasyon kasama ang kanyang mga skeleton, biglang nagsimulang manginig ang lupa. Nakatanggap siya ng mensahe ng babala na ang isang napakalaking summoning magic ay na-activate sa loob ng lugar. Walang ideya si Seongwoo kung ano ang ginagawa nila, ngunit alam niyang kailangang pigilan sila sa lalong madaling panahon, kaya nagsimula siyang magtungo sa lokasyon ng summoning magic. Narating ni Seongwoo ang lokasyon, at naalerto ang mga halimaw pagkatapos siyang makita. Ang isa sa mga pinagmumula ng usok ng abyss ay naruroon, ngunit alam ni Seongwoo na mayroong iba pang mga pinagmula ng usok, dahil ang isang ito lamang ay hindi sapat upang takpan ang buong lugar. Nakilala ng isa sa mga taong lobo si Seongwoo, at sinabi niya sa iba na makakatanggap sila ng napakalaking reward kung may reregalo nila ang kanyang bangkay sa mga researcher. Isang araw na ang lumipas, kaya ipinatawag ni Seongwoo ang scythe ng Grim Reaper sa loob ng isang oras, at lahat ng kanyang mga istatistika ay naboost pagkatapos maipatawag ito. Makakagamit si Seongwoo ng 1 oras bawat araw, ngunit sapat na ang 5 minuto para mapuksa ang mga peste na tulad ng mga warbeast na ito. Nagsimulang lumabas ang mga skeleton ni Seongwoo mula sa abyss, at sinimulan nila ang labanan. Kahit gaano karaming mga skeleton ang kanilang sirain, sila ay muling nabubuhay. Isa sa mga mage ang nag-activate ng summoning circle. Kinagat ng isa sa mga skeleton ni Seongwoo ang werewolf magician, at itinapon niya ito sa bubong. Nagsimulang gumuho ang gusali dahil sa pag-summon, kaya tumalon si Seongwoo mula sa gusali. Humihingi si Seongwoo ng impormasyon tungkol sa bagay na ipinatawag niya. Nagsimulang tumawa ang werewolf at sinabi sa kanya na malalaman niya rin ito sa lalong madaling panahon. Nagsisimulang masira ang buong gusali, at nakatanggap sila ng notification na malapit nang lumitaw ang raid boss sa region na ito. Ang prosecutor ay nakatanggap ng maraming pinsala sa kanyang huling laban, at kahit isang high-rank na healing potion ay hindi sapat upang ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Naiinis siya sa sarili niya dahil sa sobrang kumpiyansa at bastos. Hindi nagtagal, nakita ni Hanho at Jisoo ang pagbabalik ng mga skeleton ni Seongwoo kasama ang mga tao na nakaligtas. Ang mga Crusaders ay labis na nasisiyahan sa kaligayahan. Ang usok ng abyss ay nagsimulang mawala sa kanilang lugar, at nakatanggap sila ng babala na mensahe na ang isang napakalaking summoning magic ay na-activate sa kanilang lugar. Isang bagong raid boss, ang Ogre Champion, ay lilitaw sa itaas mismo ng gusali. Sinabi ng werewolf kay Seongwoo na wala siyang magagawa laban sa boss na ito, dahil naubos niya ang lahat ng lakas niya sa unang raid boss, at napanood nila ang lahat ng ito sa livestream. Nagbigay ng killer smile si Seongwoo at sinabi sa kanya na dapat ay pinanood niya ang livestream hanggang sa dulo bago gawin ang summoning circle. Si Seongwoo ay mayroon na ngayong isang napakalaking halimaw upang labanan ang boss monster na ito ng direkta. Ang Wandering Drake ay nagpatama ng direktang suntok sa mukha ng Ogre Champion. Naging masaya ang mga miyembro ng partido ni Seongwoo at ang mga Crusaders matapos itong masaksihan. Ang prosecutor ay nagpasya na siya ay magiging mas malakas sa kanyang sarili nang hindi umaasa sa kanyang team na Crusaders tulad ni Seongwoo.
Medyo nasakta ng Ogre Champion pagkatapos ng ataking suntok na natanggap niya, at nagbigay siya ng malakas na sigaw. Dalawa sa mga skeleton ni Seongwoo ang lumitaw mula sa likod ng Drake, at hinagisan nila ng mga sibat ang Ogre Champion. Pareho silang pinatay ng Ogre Champion sa isang pag-atake ng palakpak, at pareho silang tumigil na sa pag-iral. Napagtanto ni Seongwoo na ang pagtigil sa pag-iral ay nangangahulugan na hindi na sila muling mabubuhay, at ang boss na ito ay may ilan sa kanyang mga natatanging katangian. Ang Drake ni Seongwoo ay hindi maaaring gumamit ng Fire Breath attack, dahil kung magagawa niya yun, ang Ogre Champion ay magiging isang toasted chicken ngayon. Ngunit nakokontrol ni Seongwoo ang mga galaw nito, na isang plus point para sa kanya. Nahawakan ng Drake ang buhok ng Ogre, at buong lakas niyang sinipa ang Ogre Champion. Hinawakan ng Ogre Champion ang mga balikat ng Drake, ngunit pinalinaw ni Righty ang isa sa mga mata ng Ogre ng saksak. Bumagsak ang Ogre sa lupa, at hinawakan ng Wandering Drake ang kanyang katawan habang nilapitan siya ng mga skeleton ni Seongwoo. Patuloy silang umaatake sa kanya hanggang sa tuluyang mapatay ito. Si Seongwoo ay nag-level up sa level 16, at nakakuha siya ng 705,000 ginto para sa pagpatay sa raid boss monster na Ogre Champion. Pumili si Seongwoo ng upgrade na skill card para sa kanyang Call of Death na skill, na pinapataas ang rank nito. Maaari na siyang magpatawag ng 15 Masterless Zombie na may 100 mana mula sa Abyss, at mananatili sila sa loob ng 20 minuto, at ang cooldown ng skill ay bumaba sa 30 minuto. Si Seongwoo ay lubos na nasiyahan, at ang pinakamagandang gantimpala na natanggap niya mula sa laban na ito, ay ang kanyang bagong Ogre Champion na skeleton na kaka-revive niya lang. Ang kanyang Ogre Champion ay mayroon ng isang heroic rank bracelet na tinatawag na Thunder God Blessing na nakalagay. Ang bracelet na ito ay kumokonsumo ng lahat ng mana upang makagawa ng malakas na kapangyarihan, ngunit kung ito ay gagamitin ng isang user na walang mana, maaari itong magamit ng isang beses bawat 24 na oras nang walang anumang gastos. Ang kanyang Ogre Champion ay walang mana, kaya hinayaan niya itong patuloy na gamitin ito. Ang dalawa niyang skeleton boss ay magkakaibigan na. Nagulat ang taong lobo matapos mapanood ang lahat ng pangyayaring ito. Sinaksak siya ni Seongwoo gamit ang scythe at sinabi sa kanya na tapos na ang biruan. Sasabihin na sa kanya ng werewolf ang lahat, ngunit may nag-activate sa katawan niya, at namatay siya pagkatapos umubo ng dugo mula sa lahat ng butas ng kanyang katawan. Sinabi ng prosecutor na ang kanilang leader ay may itinanim sa kanila upang hindi sila makapaglabas ng anumang impormasyon. May isa pang paraan si Seongwoo sa pagkuha ng impormasyon at binuhay niya ang taong lobo. Matapos buhayin ang werewolf, nakatanggap siya ng memory fragment. Nakakita siya ng isang flashback mula sa memorya ng taong lobo. Ang werewolf, kasama ang iba pang mga beastman, ay nasa Shindorim Station, at sila ay patungo sa Yongdaeungpo Station. Nanunood ang werewolf sa livestream ng boss raid, pero sinabihan siya ng ibang beastman na i-off ito dahil malapit na sila sa kanilang destinasyon. Alam na ngayon ni Seongwoo na hindi nila napanood ang buong stream, at hindi dapat siya minamaliit ng mga ito. Ang isa sa kanila ay nagsabi na ang pag-atake sa Liberation Guild ay 1 oras lamang, at ngayon ay mayroon na silang magandang pagkakataon para dito. Ngunit ang isa pang taong lobo ay nag-iisip na ang lahat ng ito ay panloloko at ito ay isang bagay na may kaugnayan sa lab na kanilang itinayo sa Yodo Island. Iniisip ni Seongwoo na ito ay may kaugnayan sa masamang mangyayari sa Yodo Island sa anumang paraan. Ang isa sa kanila ay may sasabihing mahalagang bagay tungkol sa mga scientist, ngunit isang werbeast ang sumigaw sa kanila upang itikom ang kanilang mga bibig. Bumalik si Seongwoo mula sa flashback, at alam na niya ngayon na party sa dahilan kung bakit nila inatake ang Yongdaeungpo Station ay para makontrol nila ang Yodo Island. Nalaman din niya ang tungkol sa trial nila sa Shindorim Station, at kailangan lang niyang malaman ang totoong layunin nila. Ang Shindorim ay ang sentral na istasyon kung saan tumatawid ang Line 1 at Line 2. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi mabilang na tao ang dumadaan sa lugar na iyon. Isang mad scientist ang nag-eeksperimento sa mga tao at halimaw sa isang laboratorio. Medyo masaya ang psycho-scientist dahil marami lang siyang nakuhang research material. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang werbeast assistant na kailangan nila ng higit pang mga freezer dahil ang amoy ng mga nabubulok na bangkay ay nagiging hindi na maganda,
ngunit sinabihan siya ng scientist na masanay na lamang. Ang Wormouse ay nagsabi sa kanya na ang Warbeasts ay may malakas na pangamoy, na nagpapahirap sa kanila na magtrabaho dito, at ang beastman na ito ay nais na maging tao muli, at naiinis na siya na maging daga sa simula pa lang. Sinabi sa kanya ng scientist na ang kanilang main project ay magsisimulang mag-eksperimento dito, at dapat na siya ay magboluntaryo para sa kanila. Ngunit ang Wormouse ay natatakot sa eksperimento. Ang scientist ay nagbigay ng mabangis na ngiti, at sinabi sa kanya na ang mga daga ang unang gagamitin sa anumang uri ng eksperimento. Ang mga daga ay napapabilang sa napaka-worst na mga beastman, at sinabi sa kanya ng scientist na mayroon silang napakaikling lifespan, at mahihirapan siyang makuha ang ginagawang gamot. Isang asong warbeast ang sumugod sa loob at ipinaalam sa kanila na may lumitaw na dragon sa labas, at sinisira nito ang mga gusali. Ito ay isang emergency na sitwasyon, kaya nagsimula silang lumipat. Maraming drug warbeast ang nagsisimulang lumabas, at mayroon silang synergy na nagbibigay sa kanila ng stat boost dahil mayroong higit sa 10 drug warbeast sa isang grupo. Ang scientist ang nanloloko sa kanila, at sinabi sa kanya ng isang dog warbeast na nabigo ang kanilang pagsalakay sa Yandangpo. Nag-aabang ang Wandering Drake sa labas lang ng kanilang bintana. Nagmamadaling pumasok ang party ni Seongwoo kasama ang Wandering Drake. Alam ng scientist na ito ang boss monster mula sa Yodo Island Raid, at sinabi niya sa iba na umatras kaagad. Sinabi niya sa aso na pigilan sila habang sila ay bumalik sa lab upang mag-impake ng mga mahahalagang bagay. Bumalik sila sa lab at nagsimulang mag-impake, ngunit may naamoy ang daga. Lumitaw si Seongwoo sa likod nilang dalawa. Ipinaalam sa kanila ni Seongwoo na ang boss na Ogre Champion na ibinigay nila sa kanya ay medyo magaling, kaya narito siya para maayos silang pasalamatan. Ipinatawag ni Seongwoo ang Ogre Champion doon kasama si Righty. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na ang kanilang masamang negosyo ng paggawa ng mga eksperimento sa mga tao ay malapit ng malugi. Ngunit nagalit ang scientist, at sinabi sa kanya na ginagawa lamang nila ito upang higit pang isulong ang advancement ng human science. Sapat na si Seongwoo sa kalokohang ito, kaya binaril niya ang isang paa niya. Lumapit ang daga upang tulungan siya, ngunit sinaksak siya ng scientist ng isang experimental injection. Ang mouse ay nagsisimulang maging mas malaki pagkatapos itong ma-inject. Nagpatawag si Seongwoo ng clone gamit ang singsing ng kanyang Shadow King, at pareho silang sinimulan siyang barilin gamit ang kanilang mga crossbow. Hinampas ng mouse ang clone ni Seongwoo sa kanyang pag-atake, at nakatakas si Seongwoo. Madaling dinurog ng Ogre Champion ang Wormouse sa pamamagitan ng isang stomp attack. Si Seongwoo ay nakakuha ng 13,000 ginto para sa pagpatay ng isang evolved Warrat. Pinutol ni Seongwoo ang isa sa mga braso ng scientist. Nagsisimulang bumubula ang kanyang bibig, at sinabi niya sa kanila na naturok na niya ang kanyang sariling lason. Namatay ang scientist matapos umubo ng dugo, ngunit mababasa pa rin ni Seongwoo ang ilan sa kanyang mga memory fragment matapos siyang buhayin. Sinubukan ni Seongwoo na buhayin siya, ngunit nakatanggap siya ng abiso na hindi niya mabubuhay muli ang buhay pa na nilalang, na nangangahulugan na ang scientist ay nagpapanggap lang na patay na. Naasar si Seongwoo, at inapakan nito ang itlog ng scientist. Ang scientist ay nahimalang nabuhay muli, matapos durugin ang kanyang pinakamamahal na mga bola, at siya ay nasa matinding sakit. Sinimulan ng scientist na sabihin kay Seongwoo na magtatrabaho siya para sa kanya kung hahayaan siya nitong mabuhay, ngunit sapat na si Seongwoo sa dramang ito, kaya sinaksak niya ito. Pagkatapos ay binuhay siya ni Seongwoo, at masusuri niya ang isang memory fragment ng scientist. Sa flashback, isang misteryosong tao ang nagsabi sa scientist na siya ang mamamahala sa isang departamento. Ang lalaking ito ang leader ng mga peddlers na mga ngalakal, at sinabi niya sa scientist na gamitin ang kanyang galing sa paglikha ng A-gas. Naging masaya ang scientist dahil marami na siyang karanasan sa paglikha ng mga bagay na may kaugnayan sa mga poison gas. Sinabihan siya ng misteryosong lalaki na ikalat ang gas sa itaas ng Yongdaengpo at ipaubaya ang iba sa mga mages na magte-teleport ng 3 raid boss na kakahuli lang nila. Nabigla si Seongwoo nang malaman niyang nakuha nila ang 3 raid boss. Sinabi sa kanya ng scientist na ang mga warbeast ay mga mababaho, at hindi siya sigurado kung dapat silang pagkatiwalaan.
Sinabihan siya ng misteryosong lalaki na bantayan ang kanyang bibig dahil hindi nila may pagpapatuloy ang kanilang plano kung wala sila. Higit pa rito, mayroong 4 na Warbeast na mas malakas kaysa sa nangungunang 3 players sa rank, at kakailanganin nila ang kanilang tulong para sa kanilang mga plano sa hinaharap. Medyo nalito si Seongwoo kung paano nakakasigurado ang lalaking ito na mas malakas ang 4 na Beastman kaysa sa mga manlalarong tao. Iniisip ni Seongwoo na ang mga Beastman ay lumitaw ng huli kaysa sa mga manlalarong tao, at walang paraan na sila ay maaaring maging mas malakas kaysa sa mga ranking players sa napakaikling panahon. Ngunit iba ang mga Beastman. Nakatanggap sila ng sarili nilang mga quest, at tinutulungan sila ng scientist na ito, na maaaring magpaliwanag sa kanilang mabilis na rate ng paglakas. Alam na alam ni Seongwoo na ang mga espesyal na quest ay makakatulong sa isang tao na mas lumakas ng mas mabilis. Sinabi sa kanya ng misteryosong lalaki na ang kanilang huling layunin ay hindi patayin ang lahat ng mga manlalaro, kundi dapat gamitin ito ng scientist sa kanyang mga eksperimento. Ang scientist ay sumabog sa kaligayahan, habang sinasabi niya sa misteryosong lalaki na ang tanging dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito ay ang paniniwala niyang maaari siyang maging isang new species transcendent. Iniisip ni Seongwoo na ito ay may kaugnayan sa kanilang personal na quest. Pumasok ang isang puting werewolf, at sinabi niya sa kanila na nagsimula silang mag-usap nang wala siya. Nakita na ni Seongwoo ang taong lobong ito dati sa kanyang huling flashback. Sinabihan niya ang scientist na isa siya sa 4 na Beastman at isa siyang mage. Sinabi sa kanya ng puting werewolf na hindi siya isang mage. Iniisip ng lahat na isa siyang mage dahil may dala siyang tungkod, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Bigla siyang gumamit ng skill sa scientist. Sinabi niya sa scientist na huwag mag-alala, at ito ay isang uri ng insurance na mag-aalerto sa kanya kung ang scientist ay nasa problema. Hindi nagtagal ay nabasag ang visual ng flashback, at si Seongwoo ay na-teleport sa isang bakanteng espasyo kasama ang puting lobo. Alam ng puting lobo ang tungkol sa kanya, at sinabi sa kanya na gusto niyang malaman kung paano nalaman ni Seongwoo ang tungkol sa kanilang sangay sa Shindo Rim ng napakabilis. Ngunit ngayon ay naalis na ang kanyang mga pagdududa, at alam niya na ang tungkol sa kakayahan ni Seongwoo na subaybayan ang mga memory fragment ng isang patay na katawan. Sinabi sa kanya ni Seongwoo na ang sangay ng Shindo Rim ay masyadong walang laman, at ang kanilang pangunahing sangay ay nasa ibang lugar. Pinayuhan siya ng puting lobo na iwan ang Yongdaengpo, o ang kanilang laban ay mapapahaba, at sila pa rin ang mananalo sa huli. Nagtanong si Seongwoo tungkol sa kanilang pinagmulan, at sinabi sa kanya ng taong lobo na alalahanin ang pangalang Evolution Society. Gumamit siya ng isang skill kay Seongwoo at sinabi sa kanya na ito ang magiging pangalan na malapit ng magwakas sa sangkatauhan. Si Seongwoo ay lumabas sa flashback, at alam na niya ngayon na ang puting lobo ay may mga kasanayang nauugnay sa psychometry. Kailangan nilang maging mas maingat dahil babaguhin ng mga Beastman ang kanilang mga plano sa hinaharap, at binanggit ng misteryosong lalaki na mayroon silang 3 raid bosses. Ibinigay ni Righty ang isang mapa na nakita niya lang kay Seongwoo. Isa itong mapa ng subway na may 3 naka-highlight na lugar. Ang A ay para sa Yodo Island at ito ay na-cross out. Ang B ay nasa Sosedong sa Bucheon, at ang C ay nasa Bemgay sa Anyang. Natalo na ni Seongwoo ang Drake bago pa nila ito mahuli, at natalo din niya ang Ogre Champion. Ibig sabihin ay isa na lang ang boss na natitira, at may isa pang branch ng Evolution Society doon. Pagbalik sa Yongdongpo Station, abala ang lahat sa muling pagtatayo ng kanilang istasyon. Hiniling ni Seongwoo kay Min Hwasong na alamin ang tungkol sa anumang impormasyong nauugnay sa mga boss raid sa komunidad ng Bucheon at Anyang. Tatalakayin niya ang iba kasama ang prosecutor. Ipinaalam sa kanya ni Seongwoo na magkakaroon ng isa pang pag-atake sa Yongdaengpo. Tinatawag ng mga umaatake ang kanilang sarili na Evolution Society, at ang kanilang tunay na layunin ay hindi ang Liberation Guild. May hinala si Seongwoo na sila ang mga corrupt na binanggit sa Yodo Island Raid. Alam ng prosecutor na maaari silang maging malaking banta sa sangkatauhan. Muli siyang humingi ng tulong kay Seongwoo. Hiniling niya kay Seongwoo na protektahan ang Yongdaengpo dahil siya lang ang taong sapat na malakas para tulungan sila. Hiniling pa niya kay Seongwoo na talunin ang Evolution Society, at bibigyan niya si Seongwoo ng 1 milyong ginto para sa gawain ito.
Sumasang-ayon si Seong-woo sa kanya dahil aalisin naman talaga niya ang Evolution Society. At ngayon ay makakakuha pa siya ng maraming ginto para sa gawain ito. Lumabas si Seong-woo pagkatapos ng pulong, at masaya siyang makita ang iba pang mga leader na nagkakasundo sa kanyang mga kasama. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Han-ho na lahat sila ay oportunista, at sinusubukan nilang mapabilib si Ji So-yeon. Di nagtagal, nakatanggap si Han-ho ng isang alert mula sa community app. Nagbago na naman pala ang rankings. Bumaba na ang ranking ng prosecutor, at ngayon ay nasa 3 pwesto ang nagngangalang doktor, at ito'y nasa level 15. Iniisip ni Seong-woo na baka ang doktor ay ang parehong misteryosong lalaki na nakita niya sa flashback. At dito muna matatapos ang ating recap. Huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat.